POV. Umaga na pala. Ang sarap yata ng tulog ko. Maaga rin ako nakatulog kagabi. Pagkalabas ni Mr. David sa kwarto ko, sinubukan ko na kaagad humiga at hindi ko lang namalayang nakatulog na pala ako. Nakakahiya ako mamaya pa ako lalabas ng kwarto. Kailangan kong tumulong sa labas. Naligo na muna ako at nagpalit ng pambahay lang na duster. 4 na buwan na ang tiyan ko kaya halata na ang umbok nito. Pinagmasdan ko na muna ang sarili sa salamin. Nagtali ako ng buhok at naglagay naman ako ng pulbo sa mukha para naman hindi gaanong maputlang aking labi at nag-apply na rin ako ng lip gloss. Bianca! Ay, kabayo! Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boss ni Mr. David. Sinulyapan ko siya gamit ang salamin bago tuluyang humarap sa kanya. Bakit ba bigla ka nalang pumapasok? Di ka ba marunong kumatok, Mr. David? Sarkastika na tanong ko sa kanya. Bahala na ako sabihan niya ako ng masungit. Totoo naman kasi. Porke ba, bahay nila to papasok na lang siya dito without knocking the door? Paano pala kung nakahubad ako dito? Di nakita niya ang hubad kong katawan? Bakit pa, Miss Bernido? Unti-unti itong humakbang palapit sa akin. Napalunok naman ako. Sa klase ng kanyang mga tingin mukhang may binabalak na hindi ko magugustuhan or baka naman magustuhan ko. Napakabango niya. Napapikit pa nga ako nang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Sana ganito ako kabango tuwing umaga. Nahimulat kong aking mga mata ay napagmasdan ko ang kanyang mukha. Napakagwapo niya sa suot niyang puting sando. Labas na labas ang kakisigan nito lalo na ang kanyang braso. Ang sarap hawakan dahil sa namumutok ito. Ang sarap isilin. Para bang kapag binuhat niya ako ay hindi siya mahihirapan dahil sa halos perpekto nitong katawan. Ang hot na, ang yummy pa. Ano ba itong mga pinagsasasabi ko? Kung ano-anong naiisip ko tuwing nakikita ko ang lalaking ito. Are you done? Napakurap-kurap na lamang ako nang marinig ang tanong niya. Tuluyan na pala siyang nakalapit sa akin at halos isang dangkal na ang lapit naming dalawa. Natulala na rin pala ako dahil sa kung ano-ano mga naiisip ko. Anong sabi mo? Tila ba nabibingi na tanong ko sa kanya? Nilinis ko pa ang aking tenga. Are you done staring at me, young woman? Yun pala ang sinabi niya. Napasecond look tuloy ako sa kanya. Tinawag niya na naman kasi akong young woman. Sinamaan ko siya ng tingin. I told you, hindi na ako bata. Inis na sigaw ko sa kanya. Yeah, I know. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lamang niyang kabigin ang bewang ko palapit sa kanya. Walang pasabing nilamukos niyang aking labi. Halos hindi ako makahinga sa tagal ng halik niya na tila 1 minuto yata o 2 minuto bago niya ito pinakawalan. Kung tapos ka na, sumunod ka na sa akin sa dining room. Pinakawalan niya na rin ang bewang ko. Tulalabang ako habang pinagmamasdan siyang palayo sa akin. Hindi pa ako nakakabawi pagkatapos ng mga halik niya pero para sa kanya ay parang wala lang. Muli itong lumingon sa akin. Kakain na tayo at pagkatapos ay ipahanda ko ng mga gamit mo dahil lilipat na tayo ngayon sa bahay ko. Hindi pa man ako nakakapagsalita ay tuluyan na nga siyang nawala sa paningin ko. Tuluyan na siyang nakalabas ng kwarto. Napaupo na lamang ako sa kama habang sapuan dibdib ko. Ang lakas ng tibok. Hindi ganito ang pakiramdam ko tuwing si Edward ang kasama ko. Pero ang lalaking yun, siya lang ang nagpapakabog ng sobra sa dibdib ko. Hindi na rin ako nagtagal at sumunod na rin ako kay Mr. David. Nakakahiya dahil ako na lang pala yata yung hinihintay nila sa dining table. Good morning po. Bati ko sa kanilang lahat. Nahihiya ako lumapit sa upuan na hinila ni Mr. David para sa akin. Good morning din, Iha. Kamusta ang tulog mo? Maayos ba o naninibago ka? Maayos naman po ang tulog ko. Mabuti naman. Nailang ako sa mga titig ng kapatid ni Harold sa akin para bang kinikilatis niya ako ng sobra. Saan naman kayo nagkakilala ni Kuya? Hindi ko akalaing masasamid na lang akong bigla dahil sa tanong ng kapatid ni Mr. David. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sasabihin ko bang sa hotel at doon kami unang nagbumbum? Huwag mo na lang sagutin kung ayaw mo sabihin. Ayos lang. Kay Kuya na lang ako magtatanong. Initian niya ako. Hindi ko alam kung totoong ngiti o pinaplastic niya lang ako. Irish, kumain ka na lang. Saway naman ni Mr. David sa kapatid niya. Tumikim naman ang mommy nila. Ngayon mo ba inilipat sa bahay mo? Sa Bianca, iho? Yes. Tipid na sagot ni Mr. David. Napatingin naman ako kay Mr. David. Kinakabahan yata ako sa paglilipat namin. Kami na lang dalawa sa bahay niya. Hindi na muli nagtanong ang ginang kaya naman balik na ulit kami sa seryosong pagkain. Pagkatapos namin kumain ay nasikaso ko na ang mga maleta ko.
Mga gamit kong inilabas dahil nga nagbihis ako. 2 maleta din ang dala ko at lahat ng mga damit ko. Pagkatapos kumayos sa lahat ay lumabas na rin ako ng kwarto, dala-dala ang mga maleta ko. Nahirapan naman akong bumaba sa hagdan. Napansin kong tumakbo palapit sa akin si Mr. David. Inakaw niya sa akin ang isang maleta ko. Ano ba laman ng mga ito? Nakakunat ang noon na tanong niya sa akin. Mga damit ko. Iwanan mo na lang ito. Ano? Ano isusuot ko kung iwanan ko mga to? Bibili tayo ng bago. No. Tinarayan ko na lamang ito at nauna na maglakad sa kanya. Natigilan na lamang ako nang makasalubong ang mommy ni Mr. David. Yumuko ako bilang paggalang dito. Aalis na po kami, Mom. Paalam ko. Nakalimutan mo yata ang napag-usapan natin, Iha. Mama, hindi ba? Yun ang napagkasunduan natin. Mama. Sambit ko na lamang. Tuluyan na nagpaalam si Mr. David at ganoon din naman ako. Hinatid lamang kami ng ginang sa labas ng pinto at saka ito kumuway sa amin. Nang mapansin kong wala na ang ginang ay ibinigay ko kay Mr. David ang maletang hawak ko. Ikaw na magdala niyan? Nagulat pa siya sa ginawa ko. Nasalo naman niya ang maleta kong medyo sira na. Sabi ko naman sa'yo iwanan na natin ito. Tila ba naiinis na sabi niya sa akin. Hindi pwede. Inunusan ko na lamang ito at wala naman siyang nagawa kundi ipasok na lang sa car compartment ang mga maleta ko. Palihim ako napangiti dahil sa itsura nitong tila ba na pagsakluban ng langit. Inalalaya niya rin akong pumasok sa loob ng kanyang kotse at pagkatapos ay siya naman ang umikot para umupo sa driver's seat. Sinuot niya rin sa akin ang seatbelt kaya naman naamoy ko na naman ang napakabango niyang hininga. Nakaka-addict talaga. Sinibulan niya ng buhayin ang makina ng kanyang sakyan at kaagad na pinaharurot ito. Ilang minuto ang biyahe kaya naman nakatulog na ako. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong may kumakalabit sa balikat ko. Nasilayan ko mukha ni Mr. David. Binaling ko sa ibang direksyon ang aking paningin at tumambad sa akin ang malaking bahay na nasa aming harapan ngayon. Ito ang bahay mo? Tanong ko sa kanya na halos hindi pa makapaniwala. Nakakapagtaka ba? Sarkastiko na sagot niya saka inilalayan akong lumabas sa kotse niya. Inarapan ko na lamang ito. Inilalayan niya ako papasok sa loob ng bahay niya ngunit naalala ko ang mga gamit ko. Bakit hindi niya kinuha sa compartment? Nasaan ang mga gamit ko? Tinapon ko. Ano? Mga lumang underwear at dalang naman ang laman ng maleta na dala mo. I don't want my future wife to wear old undies. Sagot niya saka naunang maglakad sa akin. Sinundan ko kaagad dito. Muntikan pa nga ako matalisod. Buti na lang nabalanse ko ang katawan ko. Paano mo nalaman na huwag mo nang alamin? Kagad niyang pinutol ang pagsasalita ko at muli na namang naglakad papasok sa loob ng bahay niya. Tumigil ito at muling humarap sa akin. Dahil magiging asawa na kita, all you have to do is take care of your pregnancy. If it's not too tiring for you, you can cook for me, just like a housewife did. Hindi mo naman siguro ako ikukulong dito, hindi ba? Kasi gusto ko pa rin magtrabaho. Hindi mo kailangan magtrabaho. Hindi pwede. Sanay ako nagtatrabaho. Nasapo niya ang kanyang noo. Bakit matigas ng ulo mo? Matigas talaga ang ulo ko. Ayokong umasa sa'yo. Gusto ko may sarili akong pera. Okay, fine. Saan mo gusto magtrabaho? Gusto mong bumalik sa part-time job mo sa hotel? Paano mo nalaman na part-time lang ako doon? I know everything about you. Kung ganoon, alam niya rin kaya na mukhang perang tiyahin ko. Siguro naman hindi niya alam yun. So, saan mo gusto pumasok na trabaho? Muli ay tanong nito sa akin. Gusto ko makasamang kaibigan ko, si Katie. Nagtatrabaho siya sa hotel na pagmamayari mo. Nasapo niya ang kanyang noo. Instead of working, why don't you just stay here at home? Hindi ka pa mapapagod. Mukhang mahaba-habang bangayan pa yata ang mangyayari bago niya ako payagan. Kung ayaw mo ko payagan, mas mabuti na umuwi na lang po ako. Sinubukan kong talikuran siya para tahakin na sana ang pintuang palabas, ngunit kagad naman niya akong pinigilan. Hinawakan niya ang braso ko kaya natigilan ako. Hotel name? Seryosong tanong niya sa akin. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ko. David's Hotel. Pagmamayari mo, hindi mo alam? Pairap na sabi ko sa kanya. Hindi lang iisang pagmamayari kong hotel. I own 3 hotels in Manila. 1 in Baguio and 1 in Cebu. Napanganga na lamang ako. Paano pa kaya niya na mamanage iyon? Ang dami naman pala. Yun na lamang ang nasabi ko. Nakita kong may kinuha siyang anumang bagay sa kanyang pocket suit.
ang kanyang cellphone. May tinatawagan siya habang nakahawak pa rin ito sa braso ko. Narinig kong ilang rings sa kabilang linya ngunit hindi pa rin ito sumasagot hanggang sa tuluyan ngang magsalita si Mr. David. Kinakausap niya na ang nasa kabilang linya. Bumaling siya sa akin. When do you want to start? Tanong nito sa akin. Bukas. Mukhang hindi pa sigurado na sagot ko. Tomorrow, Miss Cruz. I want you to treat her well. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang sasisihin ko. Bili ni Mr. David sa kausap habang nakatingin sa akin. Bakit kailangan pa niyang sabihin iyon? Ayoko naman ng espesyal na trato nila sa akin dahil sa ibinilin lang ng lalaking ito. Copy, sir. Narinig kong sagot sa kabilang linya. Are you happy now? Binaba niya ng cellphone at sa akin na nakatuon ang paningin niya. Sana hindi mo nalang binilin sa kanya na tatuhin nila ako na maayos. Ayoko naman na maging special sa nakatataas. I'm just worried about you. Palihim na lamang akong napangiti. Hindi ko tuloy napigilan na kagatin ang lower lip ko. Tumalikod kaagad ako sa kanya. Wala akong panty. Baka gusto mo kong bilhan, Mr. David. Nakatalikod na paalala ko sa kanya. Pumipikit ang mata ko dahil nakakahiya ang sinabi ko. Posible kong binalingan ito at napansin kong nakangiti ito. Nakagat ko na lang ulit ang lower lip ko. Bakit ba ang lakas magpakilig ng gurang na to? Maaga akong nagising dahil nga excited ako sa unang pasok ko sa David's Hotel na pagmamayari ni Mr. David. Excited lang ako dahil makakasama ko si Katie. Akala ko nga iisang kwarto lang kami ni Mr. David ngunit hindi pala. Ayaw daw niya ako makatabi. Ang choosy talaga ng gurang na iyon. Mas lalo namang ayoko siyang makatabi. Pagkatapos niya ako maihatid sa naging kwarto ko kagabi, ay lumabas din naman kaagad siya at mga ilang minuto lang din ay bumalik ito at dala niya na ang malaking t-shirt niya. Pinasuot niya yun sa akin. May dala din siyang panty at kulay pink pa. Tinanong ko siya kung kanino ang panty na iyon dahil alam kong hindi siya umalis. Hindi naman ganoong kadali ang bumili ng panty. Ilang minuto lang ang tinagal niya bago bumalik siya sa kwarto ko. Kaya imposibleng lumabas pa siya para bumili. Sagot niya lang sa akin, sa kapatid niya daw iyon, kay Irish at hindi pa na isusuot. Nakalagay pa nga sa lagayan. Ilang panties din iyon. Namula na lang ang mukha ko nang iabot niya sa akin iyon. Parang wala lang naman sa kanya at umalis din naman kaagad dito sa kwarto ko kagabi. Pakanta-kanta na lang ako na bumababa ng hagdanan. Tinaka ko ang kusina. Itinuro na rin niya sa akin ito kagabi kaya alam ko na. Magluluto na lang siguro ako. Hindi pa siguro gising ang lalaking iyon. Nasa bungad ako ng kusina nang marinig kong may kumakalampag na gamit. Ang alam ko'y walang maid si Mr. David. Yun ang sabi niya. Kung ganoon, sinong nasa kusina? Nagmadali na lang ako pumasok sa kusina at bumungad na nga sa akin ang malapad na likod ng lalaki. Hindi ako pwede magkamali. Si Mr. David itong nakatalikod at nagluluto. Nakasuot siya ng apron pero wala namang suot na damit. Tumikim kaagad ako. Napalingon siya sa akin. Nagtama ang aming mga paningin. Hindi ako makapaniwalang ang isang Mr. David nagluluto. Minsan lang sa mga lalaki ang ganyan. Napangiti na lamang ako ng palihim. Marunong naman pala siya magluto. Unti-unti nahuhulog ang loob ko sa mga ginagawa niya. Gising ka na pala. Lumapit siya sa mesa, dala ang pancake. Yun naman pala ang ginawa niya. May gusto ko bang kainin? Anything you want, lulutuin ko. Nagtamang muli ang aming mga paningin. Ang bait naman na lalaking ito. Hindi ko napigilan at bumaba ang paningin ko sa matipuno niyang dibdib at mas bumaba pa sa medyo mabuhok nitong puson. Hindi ko nga alam kung bakit ako napalunok. Nababaliw na yata ako kung ano-ano itong nakikita ko. Ang yummy naman kasi. Shit. Ano ba mga pinagsasasabi mo, Bianca? Pinaglanasahan mo na yata ang gurang na to. Pero aminin mo, napaka-perfect ng katawan niya. Hindi mo mapipigilan na hindi mapatingin. Mapapatulala ka na lang dahil sa kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Bianca? Ha? Napakurap-kurap na lamang ako. Tinatanong ko kung may iba ka pang gustong kainin. Meron? Ikaw? Natampal ko kaagad ang noo ko na ma-realize ang sinabi ko. Wala. Kaagad naman nabawi ko. Napansin kong napangiti ito. Ngitian ba naman ako? Milk? Alok niya. Ako nang gagawa ng milk ko. Hinayaan na lang din naman niya ako. Naghanap ako ng fresh milk at naglagay sa baso. Parang gusto ko rin ng juice kaya naman pinaghalo ko na lang fresh milk at juice. Ano kaya ng lasa nito? Parang natatakam ako. Ginawan ko na rin ng coffee sa Mr. David. Hindi ko siya nadatnan sa dining table kaya inayos ko na lang ang table.
ang kape niya at ang fresh milk ko na hinaluan ko ng juice. Ang weird ng gusto ko. Maya-maya lang din ay nakabalik na si Mr. David. Napatingin siya sa akin at ganoon din naman ako sa kanya. Nakapagbihis na ito ng business suit. Ang bilis naman. Sumabay ka na sa akin, ihatid kita. Seryosong sabi niya. Hindi niya inaalis ang paningin sa akin. Magkukumute na lang ako. No, I'll take you to David's hotel, whether you want it or not. Motoridad na sabi niya. Pero, hinayaan kita na magtrabaho dahil yun ang gusto mo. Dapat nga nandito ka na lang sa bahay at nagpapahinga. Pinutol niya ang pagsasalita ko. Napanguso na lamang ako. Ay, kapag nakita siya ng ibang empleyado doon sa hotel, baka ano pang isipin ng mga ito? Ikaw ang bahala. Nasa na nga palang pinabili ko sa'yo kagabi. Medyo napaisip siya kung anong ibig ko sabihin. Do you mean your panties? Medyo nahiya ako ng konti. Masikip kasi sa akin yung panty na ibinigay niya sa akin kagabi. Kahit nga ngayon nasuot ko'y nasisigapan ako. Ano ba akala niya sa akin, sexy? Ang liit kaya ng size ng panty na ibinigay niya. Buntis kaya ako. Di ba niya naisip yun? We'll buy it later after work. Napatingin siya sa akin. Tila ba sinuyo niya ng tingin ang kabuuan ko kahit pa nakaupo ako. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Alam ko na sa isip mo. Iniisip mo na mataba ako. Alam mo naman na buntis ako. Small size lang yung binigay mo sa akin. Paano naman magkakasya sa akin yun? Reklamo ko. Natawa siya ng bahagya. Don't worry, I will buy you the biggest size. Natatawang sabi nito. Huwag naman yung pinakamalaki. Ano kala mo sa akin na buhala? Mas lalo itong natawa. Sinamaan ko na lamang ito ng tingin at saka ko binalingan ng fresh milk ko na may halong juice. Kumuha ko ng cookies at isinausaw dito. Habang sinasawsaw ko ang cookies ay napansin ko nakatingin pa rin si Mr. David sa akin. Hindi sa akin kundi sa fresh milk ko. Ano yan? Turo niya sa fresh milk ko. Nag-iba na kasi ang kulay nito. Fresh milk? Bakit naging ganyan? Hinalo ko kasi yung juice. Halos hindi siya makapaniwala. Seriously? Bahagya na naman siyang natawa. Weird. Dagdag pa niya. Weird para sa'yo pero magagawa ko. Itong gusto ko. Napailing-iling naman ito. Mga bata talaga hindi maintindihan. Ang weird din minsan. Katulad ng babaeng kilala ko. Minsan weird. Katulad mo. Sa bagay, halos same age lang kayo. Sino naman yun? Sino kayang tinutukoy niya? Kung ikwento niya naman ng babaeng yun, parang may espesyal na pong sa puso niya. Si Ashley. Ashley? Yun yung narinig ko mula kay Irish na kapatid niya. Sino ba talaga ang Ashley na iyan at parang espesyal sa kanya? Kaibigan siya ni Irish. Tipid na sagot niya. Kaya naman pala. Hindi ko alam kung bakit bigla nalang nagbago ang mood ko. Para bang gusto ko nalang laklakin ng fresh milk na hinaluan ko ng juice para maubos ko na kaagad at makaalis na sa harapan niya. Habang nilalaklak ko ito ay napansin ko nakatingin lang sa akin sa Mr. David. Natigilan ako at ibinaba ang baso. Ano lasa? Masarap ba? Tanong pa niya. Halos hindi rin maipinta ang kanyang mukha. Masarap naman at gustong-gusto ko ang lasa. Subukan mo para malaman mo. Binigay ko sa kanya ang baso na may kalahati pa naman na laman. Hindi ko akalain titikman niya nga ito. Ganoon na lamang ang pagsama ng kanyang mukha at halos maibugan niya ito sa harapan ko. Tumakbo ka agad siya sa lababo at doon niya isinuka ito. Natawa na lamang ako. Shit, ang sama ng lasa. Paano nakalahati sa pag-inom yun? Pinagtawanan ko na lamang ito. That's what the baby wants and there's nothing I can do about it. Natatawang sabi ko sa kanya. So freaking weird. Pagkatapos namin mag-breakfast ay umakyat na rin naman ako sa kwarto ko para magbihis. Akala ko nagbibiro lang si Mr. David na hihintayin niya ako ngunit hindi pala. Dahil pagkababa ko ay nandun pa rin siya sa sala. Still waiting for me. Kala ko umalis ka na. Paling ko sa kanya nang makapasok na ako sa kotse niya. Siya naman ay umikot para umupo sa driver's seat. May isa akong salita. Tipid na sagot niya at kaagad na binuhay ang makina at pinahurot kaagad ito. Ilang minuto lang naman ang biyahe at nakarating kaagad kami sa David's Hotel. Dito na lang ako. Sabi ko sa kanya at nagmadaling lumabas. Hindi ko na hinintay pa na pagbuksan niya ako. Hey! Pinigilan niya kaagad ako. Nahawakan pa niya ang kamay ko kaya natigilan ako at napalingon sa kanya. Are you sure about this? I'm just worried about the baby. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hayos lang ako. Sanay naman ako sa pagtatrabaho.
At saka hindi naman gaano mabigat ang pagpapalit ng bedsheet. Sa totoo lang mahirap at mabigat talaga iyon. Napansin ko ang pagbuga niya ng hangin. Sasamahan na kita sa loob. Huwag na, kaya ko na to. Kaagad na tanggi ko. Ayoko kasi naisipin na iba na umaasa ako dahil may malakas akong kapit. Are you sure? Oo, sure na sure. Kaya umalis ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Alalahanin mo yung mga negosyo mo dahil hinihintay ka na ng mga ito. Biro ko sa kanya. Napangiti ito. Okay, but don't forget to call me to let me know you're okay, okay? Paano kita matatawagan na wala naman akong dalang cellphone? Here. Napaawang ang labi ko. Iniabot niya sa akin ang cellphone. Pero paano ka? Don't worry about me. Paano yung mga importante mong contacts dito? Wala namang importante dyan. Ang importante sa akin ay ikaw. Napaawang na lamang ang labi ko. Sige na, papasok na ako sa loob. Hindi niya pa rin pinapakawalan ng kamay ko. Nagulat na lamang ako nang hilahin niya akong palapit sa kanya. Nakatingala siya sa akin habang ako naman ay nakayuko sa kanya. I think you forgot something. Ano kayang ibig niya sabihin? Parang wala naman yata ako nakalimutan. Nalaki na lamang ang mga mata ko na maglapit ang aming mga mukha at tuluyang lumapat ang kanyang labi sa aking mga labi. Sandali lamang iyon ngunit para akong nakalutang sa ere sa mga sandaling iyon. Ang sarap niya talagang humalik. Ewan ko ba sa lalaking ito, panay ang halik niya sa akin. Adik yata ito. Yung halik pala yata ang ibig niyang sabihin. Napatikim kagad ako pagkatapos niyang pakawalan ng labi ko. Papasok na ako sa loob. Nautad tuloy ako. Okay. Tipid na sagot niya. Para bang ninanamnam niya pa ang halik. Unti-unti akong tumalikod sa kanya. Hindi ko napigilang kagatin ang lower lip ko. Kakaiba itong nararamdaman ko. Parang gusto kong mangisay. Bianca! Natigilan ako nang muli akong tawagin ni Mr. David. Sagot ko ng lingunin ko ito. Just look for Miss Cruz. Okay. Tipid na sagot ko. Hindi na kasi ako makapagsalita dahil hindi pa rin ako makamove on sa halik niya. Samahan na kita. Nilingon ko siya ulit. Kaya ko na to. Di mo na ako kailangan pang samahan, Mr. David. Ayoko lang talaga maging usap-usapan sa hotel dahil nakikita nilang hinatid niya ako. Hindi na rin siya namilit pa kaya nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Hindi ko na siya nilingon pa. Baka mahalata niyang nakangiti ako. Para tuloy akong baliw na pinipigilan ng mga ngiti habang papasok sa loob ng hotel. Ang ganda ng araw ko. Ewan ko ba? Ang lakas makakilig ni Gurang. Hindi ko pala naitanong sa kanya kung may naging girlfriend ba siya. Bakit ko na may tatanong yun sa kanya? Baka isipin niya nangingialam ako sa buhay niya. Paano nga kung may girlfriend siya? Hindi malabo yun dahil mabait siya, maalaga at sobrang guwapo pa. Sinong hindi magkakagusto sa kanya? Higit sa lahat, napakayaman pa. Hindi naman siguro siya papayag na tumira ako sa bahay niya kung may girlfriend siya. Ay, ewan ko, bakit ko ba pinoproblema ang bagay na iyon? Pagkapasok ko sa loob ay tinataha ko naman ang front desk para makapagtanong sa babae. Bianca? Nakailang hakbang pa lang ako nang marinig ko ang boses ni Katie. Nilingon ko kaagad ito. Hindi nga ako nagkakamali dahil si Katie nga ang nakita ko. Ikaw nga! Halos hindi pa siya makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Ikaw na ba yung magiging boss dito? Sunod-sunod na tanong niya. Boss agad? Magtatrabaho lang din ako dito, no? Sagot ko. Ay, Manwan? Di ba dapat ikaw na yung boss dito? Sawa ka na kaya ng may-ari? Hindi pa kami kasal. Anak lang naman ang dahilan kung bakit kami nagsasama. Huwag mo sasabihin sa iba na kilala ko si Mr. David at magkasama kami sa isang bubong. Paalala ko kay Katie. Bakit naman? Naku, kung ako sa'yo, magpakilala ka na dahil marami nagkakagusto dito kay Mr. David. Kala mo lang, baka maagaw pa siya sa'yo. Eh di agawin nila. Sure ka? Oo naman. Sus, tulak ng bibig-kabig ng dibdib. Nagawa pa akong asarin ni Katie. Pero yung totoo, ano nga ginagawa mo dito? Magtatrabaho nga ako dito. Hinahanap ko si Miss Cruz. Ah, si Miss Cruz? Halika, ihatid kita sa kanya. Hinila na lamang ako ni Katie. Dinala niya ako sa office ni Miss Cruz. Pumasok kami sa loob. Nadat na namin si Miss Cruz. Nakaupo sa kanyang swivel chair. May kausap ito sa telepono. Naghintay lang muna kami sandali na matapos ito sa pakikipag-usap bago kami naman ang hinarap niya. Ma'am, ikaw ba si Miss Bernido? Bianca Bernido? Ako nga po, ma'am. Ibinilin ka sa akin ni Mr. David, ang may-ari nitong hotel. Oo nga po, ma'am.
Kilala niyo po si Mr. David. Ang totoo po niyan, sila ay kaagad kong tinakpan ng bibig ni Katie. Wala talagang preno ang bibig nito. Sinabihan ko pa siyang huwag maingay. Mabuti naman hindi sinabi ng Mr. David na magkakilala kami. Anong gusto mo sabihin, Katie? Saninyasan ko si Katie. Wala po, ma'am. Nakahinga naman ako ng maluwag. O sige, magsimula ka na ngayon, Miss Bernido. Si Katie na lamang magtuturo kung paano mga gagawin mo. Total, nandito na rin naman na si Katie. Magkaibigan ba kayo? Ay, opo ma'am. Magkaibigan kami. Sagot naman ni Katie. O sige na. Samahan mo ng kaibigan mo, Katie. Sige po ma'am. Hinila na rin kagad ako ni Katie palabas. Kwentuhan mo naman ako sa mga nangyari. Magkasama na ba kayo ni Mr. David sa isang bahay? Oo. Nag-ana-ana ba ulit kayo? Nagtaasan ang aking mga kilay dahil sa katanungan ni Katie. Pinagsasabi mo? Siyempre hindi. Ay, bakit? Dapat inakit mo? Ano ka ba? Kung ano mga pinagsasabi mo? Kaya pala nandito ka nagtatrabaho eh. Hindi mo naman pala pinagbigyan. Pinagsasabi mo? Ako may gusto magtrabaho kaya nga pinili ko dito para magkasama tayo. Pero mukhang nagkamali yata ako ng desisyon. Mukhang di mo kasi ako titigilan sa mga katanungan mo. Okay, sip ko ng bibig ko. Buti naman, magtrabaho na lang tayo. Nagsimula na kami magtrabaho ni Katie. Tinuro niya sa akin kung saang room ang una kong papalitan ng bedsheet. Tapos na ako sa isang room kaya nagpahinga na lang muna ako. Hindi ko makita si Katie. Hindi ko naman kilala pa yung ibang mga kasamahan ko. Pansin kong ang sama ng tingin nila sa akin. Tsaka nila pinapasadahan ang tingin ng tiyan ko. Isip siguro nila bakit ako natanggap ngayon, buntis ako. Hinayaan ko na lamang sila. Napaigtad na lamang ako na mag-ring ang cellphone na nasa bulsa ko. Siguro si Mr. David itong tumatawag. Sasagutin ko na sana ang tawag nang biglang mag-shutdown ito. Napakamot na lamang ako ng ulo. Lobat naman pala ito. Anong use ng phone na ito kung lobat? Binigay pa talaga niya sa akin ito, ilobat naman pala. Third person's POV. Ilang beses nang tinatawagan ni Harold si Bianca ngunit hindi ito sumasagot at hindi na rin nag-ring ang phone nito. Out of coverage kaya naman hindi siya mapakali habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Hindi niya na napigilan pa ang sarili na tawagan si Miss Cruz, ang manager ng David's Hotel. Magandang hapon po, Mr. David. Ano po kailangan niyo, Mr. David? Bakit ako kayo napatawag? Halos hindi niya masabi ang gustong sabihin. Huwag niyo ko sana mamasamain pero napapansin ko kasi na palagi na kayong tumatawag sa akin. Ramdam niya sa boss ni Miss Cruz ang tila kinikilig. Iniisip ko lang ho kasi, interesado kayo sa akin? Madali lang naman po akong kausap. Kung gusto niyo, nayayain ako ng dinner. Kuha ko dyan. Wala pong problema sa akin. Oh, what? Kumain ka na ba? Narinig ni Harold ang impit na tawa sa kabilang linya. Hindi pa nga po, Mr. David eh. Mukhang kailangan mo nang kumain, Miss Cruz. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Ay, thank you po, Mr. David. Pero hindi niyo po ba ako yayayain ng dinner? Free po ako mamaya. Yun ang huling narinig ni Harold nang ibaba ang cellphone sa table. Hindi na lamang siya nagsalita dahil sa mga pinagsasasabi ni Miss Cruz. Tatanong niya sana dito kung nasaan si Bianca, ngunit hindi niya na itinuloy. Napagkamalan pa kasi siya nito na interesado siya dito. Hindi pa rin siya mapakali. Ayaw niya lang mapagod sa Bianca kaya gusto niyang malaman kung nagpapahinga na ba ito. Nagsisituloy siyang pinayagan niya ito. Damn it! Bigla siyang napatayo mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Inabot niya ang telepono at kaagad na tinawagan si Nida, ang kanyang secretary. Ilang minuto lang din ay pumasok si Nida. Good afternoon, Mr. David. Bate nito habang nakayuko. Nida, do I have appointments next week? 3 appointments, sir. Cancel it or just postpone it to next month. Pero sir, they are important clients. My wife is more important to me. Walang pag-aalangan na sabi ni Harold. Wife, sir? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Nida. Nanlaki ang mga mata nito. Para bang napakahirap paniwalaan ang sinabi niya. Yeah. Sino pong asawa niyo, sir? Sorry, sir. Nagyang matanong ako. Hindi naman kaagad nagkasagot si Harold. Naalala niya sinabi ni Bianca na wag na munang sabihin na nagsasama na sila sa isang bubong. Hindi pa naman sila kasal pero para sa kanyang asawa niya na si Bianca, doon din naman mapupunta ang lahat.
Do I need to answer your question, Nida? Gawin mo na lang yung gagawa ko sa'yo. Nida was silent. I'll be staying at the David's Hotel for 2 weeks, which means I won't be here for 2 weeks. Napatinga lang muli si Nida. Napatitig sa kanya. Copy, sir. Hindi na lamang nagtanong pa si Nida. Wala na ho ba kayong iutos sa akin, sir? Tatawagin na lang ulit kita kapag meron. Sige po, sir. Lalabas na ho ako. Unti-unti tumalikod sa kanya si Nida at saka tinahak na ang pinto.